Biglang humalakhak si Edwin nang may panunuya at tinanong kung isa ba siyang pari. Mayabang nitong sinabi na walang silbi yun dahil isa raw siyang dakilang nilalang na kahit banal na kapangyarihan ay hindi kayang saktan. Habang nakalutang sa likod nito ang napakalaking espiritu, ipinahayag niyang mawawalan lang ng saysay ang anumang ritual na gawin nila. Ngunit biglang kumilos si Ghislaine, isang napakalakas na suntok ang diretsyo niyang pinakawalan sa mukha ni Edwin, dahilan upang tumilapon ito patungo sa batong pader. Pumasok si Count Mowbray sa malamig at mamasa-masang selda upang harapin ang sarili niyang anak. Biglang sumugod si Edwin sa kanya at inilapit ang mukha nito ng todo habang galit na sumisigaw na ang kanyang ama ay isa lamang malamig at walang pusong halimaw. Kasabay nito, nagsimulang umikot sa paligid ng binata ang nakakakilabot na madilim na aura. May baluktot ng ngiti sa labi, tinanong niya ang Count kung hindi ba nito ikinalulungkot na makita ang sarili nitong laman at dugo na namumuhay na parang nakakulong na hayop. Nataranta ang bantay na naka-duty at nagmakaawang lumayo ang Count, ngunit pinigilan lamang ito ni Mowbray gamit ang isang matatag na kamay. Tumingin siya sa kanyang anak nang may purong paghamak, tinawag itong kaawa-awa at inisip kung gaano kaina ang isip nito upang tuluyang lamunin ng isang marumi at masamang espiritong bumabalot rito sa parehong madilim na hamog. Pabalik na sumigaw si Edwin na kasalanan lahat ito ng kanyang ama. Ikinagalit niyang sabihin na ni minsan ay hindi siya itinuring na tao sa loob ng mansyong iyon. Lahat ng kamalasan at bawat paghihirap niya ay gawa raw ng Count. Sa kabila ng pagiging dugong maharlika, mahigpit na nakakadena at nakatali si Edwin na parang isang karaniwang aso, ngunit nanatiling walang emosyon si Count Mowbray, malamig niyang sinabi na maghahanap na lamang siya ng panibagong katawan para sa kanyang anak at palalayain ito kung kailan niya gustuhin. Mahigpit niyang tinanong kung bakit hindi na lamang iwan ng nilalang ang bangkay ng bata, ngunit biglang humalakhak ng baliw si Edwin. Ang espiritong sumasanib sa kanya ay kinutya ang Count at ipinaliwanag na hindi ito makakaalis dahil mismong ang tunay na may-ari ng katawan na ito ang nagnanais sa presensya nito. Kitang-kitang natigilan si Count Mowbray at halos pabulong niyang binanggit ang pangalan ni Edwin nang hindi makapaniwala. Sa loob-loob niya ay nag-aalab ang galit habang inaalala kung paanong kahit banal na kapangyarihan o mataas na antas ng mahika ay walang epekto sa masamang espiritong yun. Umabot pa siya sa puntong lihim na magpasok ng isang nahuling black mage mula sa banyagang lupain, ngunit wala pa rin nangyari. Napakagat siya sa ngipin habang iniisip kung wala na nga bang paraan upang ma-exorcist ang karumal-dumal na bagay na yon. Pag-angat niya ng tingin, nasalayan ang anino ng isang napakalaking espiritu na nakalutang sa likod ni Edwin, hinihila ang mga galaw nito na parang isang puppet. Pagkalabas ng selda, sinalubong ang Count ng isa sa kanyang mga sundalo at ipinaalam na may isang maharlika mula sa silangan na dumating at humihiling ng pakikipagpulong, balisa at walang gana. Dumaan lamang si Mowbray at inutusan ng bantay na paalisin ang bisita dahil wala siyang interes makipagkita kanino man. Ngunit nagatubili ang sundalo at pautal-utal na sinabi na ang lalaki raw ay nagpapakilalang isang exorcist. Biglang natigilan ang Count, kumabog ng malakas ang kanyang dibdib bago siya mabilis na lumingon. Nanlalaki ang mga mata habang inuulit ang salitang yon. Lumipat ang eksena sa pagpupulong ni Count Mowbray at Ghislaine, na may kasamang si Belinda. Ipinakilala ni Ghislaine ang sarili bilang si Baron Douglas mula sa silangan at sinabi niyang nakarating sa kanya ang balitang ang batang Panginoon na si Edwin ay dumaranas ng matinding sakit sa pag-iisip. Kalmado niyang hiniling ang pahintulot na gamutin ito. Nagduda ang Count at tinanong kung bakit ang isang taong nagpapakilalang exorcist ay nagsasalita tungkol sa paggamot ng sakit sa isip. Ngumiti lamang si Ghislaine at sinabing kapag nawawala sa katinoan ng isang tao, kadalasan ay sinasabing sinapian ito ng masamang espiritu. Doon na pagtanto ng Count na hindi basta nagkataon ng pagdating ng lalaking ito, alam nito ang katotohanan sa kabila ng lahat ng pagtatago nila rito. Mahigpit niyang tinanong kung saan ito narinig ang ganoong bagay. Ngunit walang pakialam yung isinantabi ni Ghislaine at sinabing hindi mahalaga kung saan niya ito nalaman, dahil mas mahalaga ang katotohanang kaya niyang paalisin ang espiritu. Nang tanungin kung gumagamit ba siya ng banal na kapangyarihan o mahika. Inamin ni Ghislaine na wala siyang ginagamit na banal na kapangyarihan o mahika, sa halip, sinabi niyang kabisado niya ang mga sintomas nito, ang pag-itim ng tuluyan ng mga mata at ang paglabas ng mabigat at madilim na aura. Natigilan si Mowbray dahil alam ng estrangherong ito ang bawat detalye, bigla siyang tumayo at tinanong kung tunay bang alam ni Ghislaine ang likas na anyo ng bagay na nasa loob ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Ghislaine na isa itong sinaunang kaaway na may kaugnayan sa kanya, isang matagal ng pagkamuhi na siya mismo ang sumusubaybay, dahilan kung bakit siya napunta roon, ngunit tumanggi siyang magsabi pa ng higit at muli niyang hiningi ang pahintulot upang simulan ang paggamot. Dahil desperado, tinanong ng Count kung ano ang nais nito kapalit, nangako si Ghislaine na kapag nagtagumpay siya,
Sa kanya sasabihin ng kanyang kapalit, at tiniyak na hindi naman yun magiging mabigat para sa Count. Nang tanungin kung gaano katagal ang proseso, nagbabala si Ghislaine na aabutin yun ng ilang araw dahil ang ritual ay parehong nakakapagod at lubhang mapanganib. Nang itanong naman kung anong mga kagamitan ang kailangan niya, itinuro lamang ni Ghislaine ang mga dala niyang kagamitan at sinabing sapat na ang mga yon. Sa huli ay pumayag ang Count, ngunit nagbigay siya ng huling babala, kapag nabigo si Ghislaine, hindi ito makakaalis ng buo sa mansyon. Hindi man lang natinag si Ghislaine at tinanggap ang kondisyon, hiniling lamang niya na walang sino man ang papasok sa tore, siya lamang at ang kanyang tagasilbi na si Belinda ang haharap sa espiritu. Binigyang diin niya na kapag may nanghimasok, malalagay sa matinding panganib ang buhay ni Edwin. Kalaunan ay narating ni Ghislaine at Belinda ang selda kung saan naghihintay si Edwin, nakagapos pa rin na parang hayop. Galit na tinanong ng sinasapian kung sino sila, ngunit simpleng sagot lamang ni Ghislaine na siya ang gagamot dito. Biglang humalakhak si Edwin nang may panunuya at tinanong kung isa ba siyang pari. Mayabang nitong sinabi na walang silbi yun dahil isa raw siyang dakilang nilalang na kahit banal na kapangyarihan ay hindi kayang saktan. Habang nakalutang sa likod nito ang napakalaking espiritu, ipinahayag niyang mawawalan lang ng saysay ang anumang ritual na gawin nila. Ngunit biglang kumilos si Ghislaine, isang napakalakas na suntok ang diretsyo niyang pinakawalan sa mukha ni Edwin, dahilan upang tumilapon ito patungo sa batong pader. Napasinghap si Edwin sa totoong sakit, nagulat na kahit simpleng pisikal na atake ng tao ay kayang makasakit sa isang espiritu. Tahimik lamang na nanood si Belinda, tila hindi man lang humanga, at inisip kung mas matibay pala ang katawan ng host kaysa sa inaasahan niya. Napansin ni Ghislaine na tila binabalutan ng espiritu ang katawan ng bata gamit ang madilim na enerhiya kaya maaari silang maging mas marahas ng kaunti. Sumang-ayon si Belinda at sinabing hindi naman mamamatay ang bata sa kaunting bagbog. Tinawag ni Ghislaine ang kanyang mga kagamitan at agad binuksan ni Belinda ang briefcase. Takot at galit na sumigaw si Edwin, tinawag si Ghislaine na walang hiya at nagbantang hindi ito makakaalis ng buhay dahil ang katawan na ginagalaw nito ay katawan ng anak ng isang Count. Ngunit hindi man lang kumurap si Ghislaine, sinabihan niya ang espiritu na tigilan na ang pag-aastang pagmamayari nito ang katawang hindi naman sa kanya. Pagkatapos ay kumuha siya ng maliit na sibat at tinawag itong kanyang cross, at doon tunay na nagsimula ang exorcism. Paulit-ulit na pinaghahampas at pinagsusuntok ni Ghislaine si Edwin mula kaliwa hanggang kanan nang walang tigil. Napasigaw sa matinding sakit si Edwin habang umiiyak at nagmamakaawang itanong kung kailan matatapos ang paghihirap na yun. Sumisigaw siyang imposibleng tunay na exorcism ang ginagawa ni Ghislaine. Ngunit binaliwala lamang yun ni Ghislaine, hinablat niya si Edwin gamit ang tali nito at ipinagpatuloy ang pambubugbog. Sa wakas ay hindi na nakayanan ng espiritu at sumigaw ito upang patigilin siya. Habang umaatungal ito sa sakit, napatingin si Belinda nang may pagtataka. Hingal na sinabi ng espiritu na nagigising na ang tunay na may-ari ng katawan. Biglang nagbago ang boses ni Edwin, naging mahina ito at desperado habang umiiyak na nagmamakaawa sa kanyang ama na iligtas siya. May ngiting puno ng kumpiyansa, sinabi ni Ghislaine na sa wakas ay nagising na rin ang bata. Samantalang pabirong sinabi ni Belinda na ang pisikal na paggamot talaga ang pinakamabisang lunas para sa mahihina. Inutusan ni Ghislaine si Belinda na bantayan muna ang bata habang ang madilim na espiritu ay nanginginig na nagkukubli sa sulok. Galit na isinumpas sila ng espiritu at nagreklamo na ngayon lang ito nakahanap ng katawang hindi lumalaban sa pagkontrol nito, ngunit sinira lang ni Ghislaine ang lahat. Kinutya naman ito ni Ghislaine at sinabing bakit hindi na lamang nito subukang bumalik muli sa katawan ng tagapagmana. Napahiyaw ang espiritu at sinabi na kapag iniwan nito ang isang host, hindi na ito kailanman makababalik sa parehong katawan, hindi ito makapaniwala na may isang taong hindi pari at hindi rin salamangkero ang nagawang palayasin ito. Napagtanto ng espiritu na kapag hindi ito agad nakahanap ng bagong host, tuluyan itong maglalaho. At doon bumagsak ang tingin nito kay Ghislaine, napansin nitong higit na mas mahusay ang katawan ni Ghislaine kaysa kay Edwin, ito ang perpektong sisidlan. Agad na napagtanto ni Belinda ang balak ng espiritu, lilipat ito sa katawan ng kanyang amo, ngunit huli na ang lahat dahil mabilis nang kumilos ang nilalang. Ipinahayag nito na aangkinin nito ang anyo ni Ghislaine at gagamitin ito ng mas mahusay kaysa sa tunay nitong may-ari. Upang pilitin si Ghislaine na magpasakop, nagsimulang magbago ng anyo ang espiritu, hiniram ang anyo ng pinakamalakas na mandirigmang nasa alaala nito, at nang tuluyang makumpleto ang pagbabago, napatitig si Ghislaine sa pamilyar na mukha sa kanyang harapan. Ito ang pinakadakilang swordsman sa buong kaharian, si Kian Bolzac.